My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Parang hindi po good ang evening ninyo. My dear brothers and sisters, while listening to the gospel today, we cannot help but feel a certain uneasiness. Parang ironic po, parang may kabilintunaan na si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, ay nagsasalita sa atin, I have not come to bring peace, but division. Very ironic. Lord, sabi mo, ikaw yung prinsipe ng kapayapaan. Pero ngayon, sinasabi mo sa amin, I have come to set the earth on fire. I have come not to bring peace, but division. How can that be? What is that peace? Ano nga ba yung kapayapaan na ibinibigay ni Kristo? The peace of Christ is not the peace that the world understands. Ang mundo kasi, minsan ang tingin sa kapayapaan ay tahimik lang. Walang gulo, walang away, kahit na mali. Basta walang ingay. But the peace of Christ is always rooted in truth and in love. Akala kasi natin kapag kakapayapaan, tatahimik na lang ako para wala ng gulo. Hindi na ako magsasalita para wala ng madamay. Hindi na ako magsasalita at magkikipit balikat na lang ako para hindi na maging magulo. That is not peace, because inside us, there is turmoil, merong kaguluhan. Mga minamahal na mga kapatid, if the peace is not grounded on truth, it is only an illusion. Kapag ka ang kapayapaan ay hindi nakatungtong sa katotohanan ng Panginoon, ilusyonada ka lang. Kapag ka ang kapayapaan ay hindi nakabase sa katotohanan na itinuturo ni Kristo, tayo lamang ay namumuhay sa isang malaking ilusyon. Kung ang kapayapaan ay nakatayo sa kasinungalingan, hindi ito tunay na kapayapaan, kundi isang pekeng katahimikan. That is why when Jesus speaks truth, it disturbs, it purifies, it divides those who want to cling to lies from those who stand on truth. Kaya yung mga nagsisinungaling, hindi mapakali. Walang kapayapaan sa kanila dahil ang kanilang pananalaw sa buhay ay hindi nakaugat sa katotohanan ni Jesus. Bagkus everything is lie. Lahat ay kasinungalingan. Let us look at the prophet Jeremiah in our first reading of today. Sa ating unang pagbasa, nakita natin si Propeta Jeremias ay pinatahimik din naman dahil siya'y nagsasalita ng katotohanan. He proclaimed the truth of God. Pero anong nangyari? He was rejected, thrown into the cistern, parang na-cancel siya. Itinapon siya sa balon, at hindi lamang basta balon, balon na punong-puno ng burak. Bakit? Kasi yung mga taong nakapaligid sa kanya, ayaw tanggapin yung katotohanan na kanyang ipinahahayag. Kaya anong sabi nila? I-cancel natin ang taong ito. Mga minamahal na mga kapatid, this is true until today. Sa panahon natin ngayon, napakadaling mang-cancel ng tao. Hindi mo na kailangang itapon sa balon. Punta ka lang sa setting, i-block mo. Cancel na.
Mga minamahal na mga kapatid, in our society of today, we have this subculture na tinatawag nating cancel culture. Ika-cancel kita kapag hindi pasok sa pananaw ko yung sinasabi mo. Ayaw ko sa'yo. May subculture sa lipunan natin ngayon na kung hindi ka sumang-ayon sa aking paniniwala, I will cancel you. You are no longer welcome in my circle. Sa grupo ko, sa buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Kapag hindi ka sang-ayon sa paniniwala ng iba, tatanggalin ka nila, aalisin ka nila, hindi ka nila isasama. Pero anong hamon sa atin ngayon? Saan tayo titindig? Saan tayo tatayo? Saan tayo maninindigan? The second reading gives us the answer. Let us fix our eyes on Jesus, the leader and perfecter of our faith. Kahit layuan ka ng mga tao sa paligid mo, dahil nagsasabi ka ng totoo, always fix your eyes on the Lord. Tatandaan natin, ang katotohanan, kahit isa na lang ang sumisigaw ng katotohanan at ang karamihan ay sumisigaw ng kasinungalingan, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Let us fix our eyes on Jesus, the leader and perfecter of our faith. Kung si Kristo ang sentro, hindi tayo matitinag kahit masakit, kahit mahirap, kahit nakakaubos ng loob. We keep running the race with our eyes on Him. Dahil alam natin, ang ating kapayapaan ay nakaugat sa Diyos ng katotohanan. At hindi sa opinyon ng marami, hindi sa uso ng lipunan, kundi sa katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, the fire that Jesus speaks about is the fire of the Spirit, the fire of truth, the fire of love. How I wish it were already blazing. Sabi niya, nag-aalab ba ang inyong mga puso? How I wish it is already blazing. Kaya ang tanong sa atin ngayon, is that fire in your heart burning inside? Naglalagablab ba ang puso natin para sa katotohanan na nagmumula sa Diyos? Sana nga, may apoy sa puso natin, apoy ng katotohanan, apoy ng pagmamahal, apoy ng Espiritu Santo. Dahil kapag hindi nagaling sa Diyos, unti-unti tayong manlalamig at panghihinaan ng loob. Kung minsan, ito ang realidad ng buhay, nakakatakot ng magsabi ng totoo kasi baka ma-reject tayo. Nakakatakot ng magsabi ng katotohanan, baka sa bandang huli, i-cancel tayo. Nakakatakot ng magsabi ng katotohanan kasi baka sa bandang huli, iwanan tayo. Pero tatandaan natin, mga minamahal na mga kapatid, ang mas nakakatakot ay kapag tinanggap natin ang kasinungalingan at nagkunwaring tahimik, pero wala namang palang katotohanan at wala ng pagmamahal. Naging convenience na lang. Naging go with the flow na lang tayo. Tatahimik na lang ako para walang gulo. Nakakatakot yan.
Let us not be afraid of division when it is caused by truth and love. Let us be afraid only of a false peace that keep us comfortable but away from God. Kapag nasanay na tayong magsinungaling, hindi tayo magiging payapa. Tingnan niyo po yung mga asawa niyo. Sasabihin na, saan ka galing? Nag-overtime ako. Pero yung kamay nanginginig na. Nagsisinungaling. Kapag may tinatago, kinakabahan, walang kapayapaan. Let us not be afraid of division when it is caused by truth and love. Let us be afraid only of false peace that keeps us comfortable but away from God. So today, let us pray, Lord, make me a channel of your peace. Lord, make us an instrument of your peace, a peace that is not silence in the face of wrong, but courage to stand in truth. A peace not based on lies, but on love that endures. Mga minamahal na mga kapatid, sa panahon natin ngayon, usong-uso na ang cancel culture. Kapag hindi pasok sa standard ko, ayoko sa'yo. Kapag hindi pasok sa pinaniniwalaan ko sa'yo, hindi ko bibilhin ang produkto mo. Kapag hindi pasok sa kagustuhan ko, bahala ka sa buhay mo. Pero mga minamahal na mga kapatid, let us always base our belief on truth. Dahil sa katotohanan lamang, tayo tunay na magkakaroon ng kapayapaan. Let us always have that courage to stand in truth. Remember, a peace is not based on lies, but on love that endures. Jesus is inviting us today. Stand on truth. Stand on love. Then and only then, we will have true peace, not from the world, but from Jesus. Kahit nag-iisa ka na lang na nakatindig para sa katotohanan, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan kahit ang mga tao sa paligid mo ay punong-puno na ng kasinungalingan. Sinasabi ni Jesus, I have come not to bring peace, but to bring division. Stand on truth. Stand in love so that we can live a true peaceful life with the Lord. Kapag ang puso natin ay punong-puno na ng kasinungalingan at hindi na tayo nakabase sa katotohanan ni Jesus, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Like Jeremiah the prophet, do not be afraid to be canceled if you are speaking the truth. And Paul is reminding us, let us fix our eyes intently to Jesus, the leader and perfecter of our faith. And the gospel of today reminds us, if you want peace, stand on truth, stand in love.